Actually guys, kaya sinisingle out ng bansang Oman ang Pilipinas na kailangan ng mga Pilipinong turista na pupunta sa bansa nila ng negative certificate bago makapag-boarding or bago makapag-check-in. Dahil nga sa mga balita na mataas ang HIV cases sa bansa natin at facts yan, hindi yan fake news. At kahit nga ako pabor sa requirements na yan at dapat nga ipatupad sa buong Middle East. Dahil guys, kahit medyo abala ito bilang requirements, ay malalaman at mai-screen kung sino talaga ang HIV positive. Dahil guys, kung isang carrier ng HIV ang Pilipino or kababayan natin na pupunta sa ibang bansa or sa any bansa sa Middle East at wala siyang screening, ay pagdating sa bansang yon ay makikipagtsuktsakan or makikipaglabing-labing siya sa karelasyon or kakilala niya doon. At doon na magsisimula ang hawaan. At yung nakalabing-labing niya doon ay makikipaglabing-labing din sa iba, lalo na kung hindi ito tapat sa karelasyon niya. At dyan na nga nagsisimula ang paghawa-hawa ng HIV cases. At may natapik nga dito na isang OFW galing sa Saudi Arabia at galing sa Oman na pa-deport pa uwi sa Pilipinas dahil na-detect na positive ng HIV at pinauwi sila ng nakaposas. At dito nga guys, dati merong interview si Kabong Concha sa Saudi Arabia na HIV positive din na isang kababayan natin OFW na waiter ang trabaho. Ngunit meron siyang part-time na spa or massage spa at nag-offer siya ng extra service na mostly sa mga bading or gay ay nagpapatira or nagpapasalubot na walang condom. Bali, mag 6 years this year, sir. 6 years ka kaya Opo. Sir, saan mo nakuha itong sakit na ito? Siguro po dito sa Saudi Arabia na kasi matagal, matagal naman na ginagawa na yung nagpa-part-time Ano po bang part-time mo ang sa trabaho? massage po. So, sa pagmamasahe mo, hindi maiwasan nagkakaroon ka ng sexual intercourse? Karamihan po doon. Karamihan. Hindi ka ba gumagamit ng protection? Gumagamit minsan pero pag nauubusan na yung protection, Hindi na nagagamit. hindi na gumagamit, tuloy-tuloy pa rin. Gaano ba karami po kung inyong mamarapatin ang nakakatalik ninyo? Minsan sa isang araw, pag yung every week akong yung 1 week, lumalabas ako ng 4 times sa 4 days ng 1 week. Siguro 5 kada isang araw, ganun. 5 isang araw? Opo. Grabe, sir. Na 5 isang araw, tapos kung walang protection yun, talagang hindi mo maiwasan nga na magkasakit ka talaga. Puro Arabo ba yon? Arabo po lahat po. Wala naman ikaw na Pilipino. Wala po na Pilipino, puro Arabo yun. Hindi ka ba nagsisisi sa ginawa mo? Malaking pagsisisi kasi especially sa mother ko, kasi mother ko na lang Inaasahan mo rin at yung yung sakit na yan, andyan na, hindi matatanggal at walang lunas yan. Oo nga, sir. Tanggap mo na ba yung nangyari sa iyo? Tanggap ko po basta makauwi lang ako ng Pilipinas, magkasama na rin yung pamilya kahit sa konting panahon. Kaya, Alam mo may patutunguhan yung sakit mo na yan, ano? opo, Ready ka ba? ready na po. Kaya nagpaano na lang ako. Kung ano man pagkakasala ko sa Diyos, sana patawarin niya ako kasi araw-araw, gabi-gabi kong pinagsisisihan. Walang time na hindi ko dinadasal na bakit ko nagawa to. Ilang taon na po kayo? 28 po. Bata pa, 28 pa na. Opo. Ilang taon mo ginawa yung mga ganyan? Siguro sa 6 years, pag 6 years ko na stay dito sa Saudi Arabia, sa 3 years po, kasi nagyaya yung mga barkada na mag-part-time ka, ganito, kaya nag-part-time ako. Mag-iingat ka, sir. Ingatan mo yung sarili mo. Opo, sir. Meron ka bang nais na ipahatid sa ating mga kababayan? Lalo na sa mga nasa member ng third party, ng third sex po? Ang tanging ko na lang masasabi, yung pag-doble ingat sila na kapag walang protection, at kahit may protection naman, especially doon sa protection, kung walang protection na, wag na kayong magpapaano kapag walang protection talaga. Kasi dito talaga na lumalaganap yung Magsilbing aral sana sa iba to, sa mga kababayan natin, lalo na po sa inyo, mga kababayan po natin, ayan po siya. Hindi po natin siya po yan. Hindi lang natin sasabihin kung taga saan siya at kung ano po ang trabaho mo, waiter, no? Opo. Waiter trabaho niya. Siya po ay isang gay
Ang government, nagpo-provide sila ng libreng HIV testing kits, libreng PrEP, libreng condoms and lubes, at saka libreng gamot, yung which ARV. they can all access through your clinics. Yes. Okay. Nagkaroon ako ng patient, galing siya sa Oman, dinimport siya dito, repatriated siya kasi may HIV siya. Pati sa Saudi. Nagkaroon ako ng pasyente naman doon, inuwi siya sa Pilipinas. Pag uwi niya sa Pilipinas, naka-posas. So pag nalaman na may HIV ka, deport ka sa mga Middle Eastern countries. Makikipag-usap ang Pilipinas sa Embahada ng Oman sa susunod na linggo, kaugnay ng bago nitong travel requirement. Inatasan kasi ang mga Pilipino na magsumite ng negative HIV test. Nakatakdang magpulong ang Embahada ng Oman at ang Pilipinas sa susunod na linggo para talakayin ang requirement ng Oman na kailangan munang magpresenta ng negative HIV tests na mga turistang nais pumasok sa kanilang bansa. Halimbawa, sa Emirates website, nakadetalye na bukod sa karaniwang travel documentation, e-travel forms, ticket information, may nakasulat na nationals of Philippines must obtain a certificate of HIV test before departure. Nagpahayag daw ng strong representations ng Foreign Affairs Department para tanggalin ang requirement para sa Filipino travelers. Hopeful ang DFA na positibo ang resulta ng pagpupulong dahil maganda naman daw ang relasyon ng Pilipinas at Oman. Ang Oman naman, nire-review na raw ang polisiyang ito. Nilinaw din ng Oman Embassy na para lang sa mga turista na nag-a-avail ng visa-free entry ang patakaran at labas umano rito ang may mga working visit. Sa huling tala ng Department of Health, nasa higit 4,000 ang panibagong cases ng HIV sa Pilipinas mula October to December 2025. Sa numerong ito, 45% ay may edad na 25 to 34. 32% ang may edad na 15 to 24, habang 19% naman ang may edad na 35 to 49. Ayon sa DOH, NCR ang may pinakamataas na numero ng cases with 899. From 1984 to December 2025, this brings the total number of HIV cases in the Philippines to over 163,000. So maging paalala at babala ito sa lahat ng mga kababayan natin na magdoble ingat or talagang mag-ingat dahil hindi biro magkaroon ng HIV. Dahil isang beses ka lang na ma-detect nito na mag-positive ka ay habang buhay mo na itong dadalhin. Lalo na dito sa Middle East, bawat contract renewal ay merong medical kaya madedetect kung meron kang HIV, TB at iba pang mga nakakahawang sakit. Ang dami ang STI sa mga kabataan. Ito nakakalungkot na chika to. May pasyente ko, 14 years old. May tulo na, may gonorrhea na, meron pang syphilis. Here comes the worst, 12 years old. Paano ko malalaman kung may HIV ako na may mga simptomas ba yan and everything? Ano kaibahan yan sa AIDS? Ang daming misconception na akala ng mga tao, yung makikiris, super lalandig, yung mga nagkaka-HIV. Hindi. Ang magpapatest dyan, 120 per day. Ang magpapositive dyan, 10 to 12. Kasi dati, di ba, puro bakla yung nagpapositive. Ay, ngayon hindi. Doon sa 12 na magpapositive doon, half doon MSM pa rin. Pero the rest, general population, ibig sabihin straight people. Si tita, mga 50s, nagka-STI siya. Yung symptom niya, I don't think it's UTI. Sabi ko, tita, i-test kita ng gonorrhea. Sabi niya sa akin, Dok, hindi. Ang tagal-tagal na namin mag-asawa ng asawa ko and kami lang. Ayun, may STI siya. And worst, nag-HIV positive siya. Ang government, nagpo-provide sila ng libreng HIV testing kits, libreng PrEP, libreng condoms and lubes, at saka libreng gamot, yung Which ARV. they can all access through your clinics. Yes. Okay. Nagkaroon ako ng patient, galing siya sa Oman, dinimport siya dito, repatriated siya kasi may HIV siya. Pati sa Saudi. Nagkaroon ako ng pasyente naman doon, inuwi siya sa Pilipinas. Pag uwi niya sa Pilipinas, naka-posas. So pag nalaman na may HIV ka, deport ka sa mga Middle Eastern countries. Sa buong mundo, meron ng 8 gumaling. Cure. As in, cure talaga. As in, wala na As in, wala talaga na ang siya. virus sa buong Oo. katawan. Wow.